Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat dyan at welcome back to my channel, Kadogsing. Ngayon guys ay ire-repair po natin yung ating kulungan para lagyan natin ng panibagong itik na mag 4 months na. Kasi nga magdadagdag na naman tayo ng ducklings ng another batch. Dahil ito po yung sa likod natin ay nabakante na po. Ayan. Pero bago yan guys, kung gusto nyo mga ganitong video, duck farming, please like, share, and subscribe to my channel at pakihit na rin yung notification bell sa gilid para lagi kang updated sa mga bagong uploads natin. Ayan guys, nakapag-repair na po tayo dito at yung ginamit natin dito sa ating side na pangharang ay kawayan lang. Bakit kawayan yung ginamit natin? Para mas makapasok yung hangin dito sa loob. At wala naman tayong pinoprotektahan dyan na mga ibang hayop na baka merong dadaan dyan. Dahil ito na po ay kanal. Yan, so hindi na po tayo nag-worry na baka may makadaan dyang aso. Dahil nabubulabog po sila kung mayroong asong lalapit dito at mas nakatipid tayo. Mas nakatipid tayo dahil kawayan lang yung ating ginamit, hindi na yero. At meron ding good effect sa ating mga itik dahil mas malamig sa kanila soon kung andito na sila sa ating kulungan. At yung flooring pala nito guys ay medyo medyo level na ng kaunti. Dati kasi guys, ang taas po ng diferensya. So, ayan kung makikita nyo. So, talagang naka-slope yung flooring dati. So, ngayon, mas bumaba yung height ng roofing natin. Mas bumaba dito sa flooring. Kasi nga, dito, tumataas na. Hindi na lang namin kinuha yung mga risal na natambak para naman medyo level talaga yung flooring nila dito. So, yung pinaiwan dito guys ay yung tubigan na. Yan, dito po yung tubigan na portion sa isang box. At yung mag 4 months natin, yung ilalagay natin dito. Ayan guys. At dyan pala guys, lalagyan na namin yan ng yero. Dyan. Para kung mayroong aso na pag-alagala dyan ay hindi talaga sila mabulabog. So yung medyo open lang ng kaunti ay doon na side. Yung ginagawa na naman namin ngayon ay yung tubigan. At puro kawayan yung ginamit natin. Yung poste. Tsaka doon. Katulad lang din ng dati. Tinatalian lang natin para hindi magbitak yung kawayan at mas matagal masira kapag walang bitak yung kawayan. Ayan. Medyo may purma na ng kaunti. So, para lang tayong gumagawa ng guys, ng lamesa or table. Ganun lang na concept yung ating tubigan. Yan, ganyan lang. Then tinatalian lang natin para talaga iwasan nating mabitak yung kawayan. Natapos na po natin yung skeleton ng ating tubigan. So ito lang kasi yung guys, mabusisi gawin kasi marami pong tatalian. Ang kulang na lang dito ay yung kanyang flooring, yung screen na plastic. At doon naman tayo. Tatapusin talaga natin lahat na ganito para mas madali na lang gawin yung yung mga flooring at saka yung mga harang dito sa gilid. So ayan, dito na naman tayo guys.
natapos natin ngayon. So, ang oras ngayon ay nasa mga alas 2 pa. So, meron pa tayong magagawa hanggang mamayang hapon. Iyan. So, inuuna talaga namin yung mga mabusisi gawin. Ayan guys. Second day ngayon sa ating pagpapagawa ng kanilang tubigan. Ayan. Ito na po guys. Oh. So, ayan. At dito din. Tapos na din yung mga harang sa gilid. Ayan guys. So, bakit nga ba? Bakit nakahanger ng kaunti yung kanilang tubigan? Ay para po matagal magbasa yung kanilang flooring. So, kung magbabasa-basa man sila, dyan sila sa ibabaw. Bababa na lang sila dito kapag medyo tuyo na sila. Dyan sila umiinom. Dyan sila maliligo. Maliligo din sila kahit ganito yung design ng tubigan natin. Makakaligo pa rin sila pero hindi talaga yung swimming talaga. Kumukuha lang sila ng tubig sa tuka nila din ipahid-pahid nila sa kanilang balahibo. So, ayan guys. Lagi nating inuulit kasi merong nagtatanong kung ano bang purpose, kung bakit nakahanger or anong purpose nito. Bakit merong stage yung term nila. So, yan po yung purpose natin. Para matagal mabasa yung kanilang flooring. Hindi aksaya sa ipa. Sa ganitong pamamaraan ay ma-minimize natin yung gasto natin sa ipa. I-compare natin sa nung unang mga design natin na medyo diretso lang na parampa ng ganon. So, yan po. Ang building na ito guys ay ito po yung pinakaunang per box natin. At ang ini-improve lang natin dito yung yung flooring at saka yung tubigan. So, yan lang po yung nabago. At ang problema natin guys, yung poste natin. Diyan na banda, talagang medyo medyo bulok na. So, kapag kailangan na talagang i-refer, so madali lang naman. Maglagay lang tayo ng dito, kahoy. Pang suporta. At saka dito din. Ayan. So, yan lang yung ating plano. So, kung talagang bibigay na itong dito na portion. Ganun din dyan. So, sa ganito na design na tubigan, mas naprotektahan natin yung mga poste ng ating building. Kasi nga, medyo may distansya na 1 feet doon sa PVC. Hindi katulad ng dati na yung tubigan talaga natin ay dito natin nilagay. Saan ba yung banda? Dyan. Dyan natin nilagay. So, kumbaga sa gitna po ito. Sa gitna po ito. Kaya, ayan, kung makikita nyo, mas madali siyang mabulok. Mas madaling nasira. So, ngayon, mas tinitingnan talaga natin kung saan ba yung dapat i-improve natin para mas magamit natin ng matagal yung ating building. Tapos na po yung mga tubigan. At dito tapos na din lahat ang tubigan. Meron na tayong isang natapos na division dito. Ayan. 2 feet lang po yung height ng ating division dyan. At ito na screen ay recycle lang. Yan po yung mga dati nating screen na
partition din natin dito. Finally, natapos na din. Yung tubigan, yung mga division niya. Ang kulang na lang nito ay disinfect at clearing sa area. Dito, atin pong i-plane ng kaunti yung flooring. So, ayan, tapos na po. Bali, 4 na box. Pinapatag na natin ng kaunti yung kanilang flooring. At dito din. Tsaka dito. Ayan. Ang kasunod nito ay mag-disinfect tayo. Siguro bukas. Or mamayang hapon. Ayan. Papatagin pa natin yan ng kaunti. So, ayan na po yung ating bagong na-repair na kulungan. Ang na-repair natin ay yung mga partition at saka yung tubigan.